70K ang sahod ko monthly, pero kinukulang pa daw kami, sabi ni Mrs. 70,000 ang sahod ko buwan-buwan. Hindi man milyon, pero sa tingin ko, sapat na sana ito para sa maliit naming pamilya, mag-asawa at isang anak. Simple lang naman ang pamumuhay namin. Hindi maluho, wala namang bisyo, wala ring mamahaling gamit o labis na gastos. Pero sa tuwing matatapos ang buwan, palaging parehong tanong ang bumabalik sa isip ko. Saan na napunta ang pera? Ang breakdown ng budget namin, halos pare-pareho buwan-buwan. Upa sa bahay, 10,000. Internet, 1,500. Kuryente, 2,000. Tubig, 500. Gasol at pangluto, 2,000. Pagkain at grocery, 20,000. Allowance ni baby, gatas, diaper, vitamins, minsan check-up, 10,000 to 50,000. Yung mga malinaw na gastos. Sa kabuuan, umaabot sa halos 50 to 55,000 pesos. Ibig sabihin, dapat may natitirang 15 o kahit papaano 10,000 man lang. Pero bakit parang laging said? Minsan, wala na talaga kaming natitira bago pa magkatapusan. Wala kaming ipon. At ang masakit, wala rin akong maibigay sa magulang ko. Dati kahit papaano, nakakasingit ako ng tulong sa mga magulang ko. Kahit kaunting abot lang sa gamot nila, pambili ng ulam o simpleng panggasto sa araw-araw. Pero ngayon, hindi na. Sa tuwing naiisip kong hindi ko na sila matulungan dahil sa kakulangan, parang unti-unting kinakain ng konsensya ko ang sarili ko. Lalo na kapag alam kong tumatanda na rin sila at kailangan nila ng suporta. Anak nila ako at gusto kong maipakita na hindi sayang ang pagpapalaki nila sa akin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay tuwing nagtatanong ako kay Mrs. kung saan napupunta ang pera. Nagagalit siya. Hindi ko naman siya sinisisi. Hindi ko siya pinagdududahan. Ang gusto ko lang, linaw. Gusto ko lang malaman kung saan ko pa pwedeng higpitan. Gusto ko lang maintindihan kung bakit kulang. Pero sa tuwing bubuksan ko ang usapang ito, nauuwi sa iringan, sa pagtaas ng boses, sa tampuhan. Kaya minsan, pinipili ko na lang manahimik. Pero habang tumatagal, nabubuo rin sa puso ko ang pagod. Hindi lang sa trabaho, kundi sa sitwasyon naming mag-asawa. Pakiramdam ko, ako lang ang nag-a-adjust. Ako lang ang nagdadala. Wala naman akong ibang bisyo. Hindi ako gumagastos sa sarili ko. Halos wala na nga akong pangkape minsan. Pero bakit ako pang kailangang makiramdam? Ako pang kailangang manghula? Hindi ko na alam kung sapat pa bang kinikita ko o may mga bagay lang akong hindi alam. Hindi ko na rin alam kung ang kulang ba ay sa pera o sa pagkakaunawaan naming mag-asawa. Pagod na akong habulin ng sahod ko. Pagod na akong magpaliwanag. Pagod na rin akong magtanong at umasa ng maayos na sagot. Ang gusto ko lang, mapayapang buhay. Tahimik na tahanan, pagkakaintindihan, at kahit kaunting ipon para sa kinabukasan naming mag-anak. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung paano aabot doon.